Mas, lahat po tayo magsitayo at tayo po basahin ng ating banal na kasulatan sa libro ni Lucas. Chapter 2. Lucas chapter 2. Verse 11 down to 18. Palitan pong pagbabasa sa 11 po ng Lucas chapter 2. 11 down to 18. Yung walang Bible, pakishare sa kanila. Sa verse 11, palitan, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. 2:12. There shall be a sign to you. You shall find a great rock and some cloths lying in a manger. And suddenly there was the angel, a multitude of the heavenly host praising God and saying, 14. Glory to God in the highest, and on the earth peace, God will towards them. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph and the baby lying in the manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. Sabay tayo ng 18 go. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. So God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po Diyos sa choir at ang special number. Salamat po sa lahat na nandito ngayon, Ama. At salamat po sa lahat na blessing pinapagkaloob mo sa amin. Gawin ko ang minsay na Sunday School. Dalayan po ang iyong presensya ay kumilo sa iyong likod na may manot natin I can do nothing to speak out thy word without thy presence, O great God. I need thy power, Father. I ganoon din po sa lahat ng mga hearers na maging attentive, magiging mapagmahal at ganoon din po, O Diyos, magkaroon ng kagalakan higit sa lahat, kumatag sila ng panampalakay sa mga magitan ng salita. Dalayan po ang kaaway, nagkapusin mo kumilo sa bawat isa. At dalayan din, O Diyos, na pagalingin mo sa server na dito, kung siyang pabayaan, bigyan siya ng magbuda, ng long life. I pray to great God na bendisyonan mo sa bawat sa nandito ngayon. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Dito po sa chapter po ng Lucas 11 down to 18, nabasa po natin ang banal na kasulatan. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is God, who is Christ the Lord. Maliwanag po na sinabi ng banal na kasulatan ang Savior ay isa. Sabi sa Old Testament, I am the Savior. Sabi po ng Panginoong Diyos. Sinabi ni Jesus Christ, I am also the Savior. Pero hindi po pwede dalawa ang Savior. Iisa pa rin ang Savior, sabi po ng Bible. Kaya in the Old Testament and the New Testament, iisa ang Savior. Hindi po dalawa. Nagsalita ni God the Father sa Old Testament na in Spirit, God in Spirit. At yung God in Spirit, siya po ay nasa tiyan ni Maria, nung lumabas, mayroon pong laman, ito si Jesus Christ. Siya rin po nagsalita, ako ang Savior. O maliwanag po. Kaya, yung Savior na yan, at ang yung pong God in Spirit, ay yung Old Testament, siya rin po ang nagsabi na I am the King of Israel. Ang Diyos, Ama na lumikha sa sanglibutan, siya rin po ay King, Sanghari. Sabi naman ni Jesus Christ dito sa New Testament, I am the King of Kings. Sinabi ni God the Father sa Old Testament, I am also a King. Sinabi ni Jesus Christ sa New Testament, I am the King of Kings. Hindi lang po hari sa lahat ng hari, sinabi rin po na I am the Lord of Lords. Ako ang Panginoon sa lahat ng Panginoon. So, maliwanag na hindi po na iba ang dalawa, ang kaharian ng Savior at ang kaharian ng hari at kaharian po, itong pong Lord, ay siya rin po ang hari sa Old Testament at siya rin po ang hari sa New Testament. Yung pong hari, hindi ka pwedeng hari kung wala kang kingdom. Ang sabi ni Jesus Christ, my kingdom is not here on earth. Ang aking kaharian ay hindi po sa lupa, kasama ang kanyang kaharian. Ang kaharian po ay hindi po sa lupa ang kaharian ni Jesus Christ. So maliwanag na ang kaharian at po ay nasa langit. Ang kaharian
yung mga angeles. Ha? Ang kaharian ko ay matatag na kaharian. Samantalang itong hari ng Jesus Christ, I am the Lord of Lords, I am the King of Kings. He was born in a manger, and there's no room for him to stay, as we had learned at the last Sunday. No one seeks this king, and no one cares for this king. No one loved this king, and no one salute this king. Itong hari na sinasabi niya, ako'y hari, ako ang Panginoon sa lahat ng Panginoon, wala pong oras sa kanya, sa lupa, wala rin pong kwarto, wala pong pangapanganalan sa lupa, wala rin gumagalang sa kanya, wala rin pong sumasalubong na gansalo. Pag ang ating bansa pumunta sa Cambodia, ang ating pong mga ambassador dito, sinasalubyan po doon. May gansalot, ibig sabihin ng gansalot, pang-welcome sa isang delegado, isang delegate ng galing sa Pilipinas. Ganon din po siyang Presidente Duterte, pupunta sa Cambodia o sa India, mayroong gansalot to respect the coming President. Itong King of Kings, the Lord of Lords, itong nagpakilala, I am the Lord, I am the King. Rinespeto ba ng mga taga-lupa? Kapanganakan pa lang, pinaplano patayin na eh. Kaya, salamat sa special number, salamat sa kwat. The Savior that saved from danger of destruction. Iyon ang kahulugan sa Savior. Ang Savior ay iisa, hindi po dalawa, hindi rin po tatlo. Sa pangalan ni Jesus Christ as second speaker, hindi pwedeng dalawa. But the Bible says, iisa ang Savior. Mag-i-stay po tayo kung anong sinabi ng banal na kasulatan. Hindi po pwedeng dalawa ang Savior. Dalawang binanggit. Tertiary po sa Old Testament. Kasi may mga pilosopo dalawang sinabing Savior. Pero yung gumanap na maging Savior, isa. Dalawang binanggit ng Old Testament, binanggit sa New Testament, o di dalawang nabanggit niya. Pero ang problema ngayon, sa Matthew 6:24 down to 34, many people are worrying of today just because of financial needs. Dahil sa pag-welcome po yung kung kapanganakan ni Kristo, totoo yan. Sa dami niyong nakilala, sa dami rin ako nakilala, maraming mga parents, magulang, naguguri sila kung walang financial pambili po ng mga handa sa bahay. Di ba ganon? Yun ang nasa isip ng tao pagdating po sa Pasko. Yung paghahanda. Yung paghahanda na yun, yun po ay tungkol sa pagkain. Okay, di ba, men? Mga kapatid? Ang birthday natin, bawat birthday ng bawat mananampalataya, ay lagi inihanda natin ang ating birthday. Pero yung spiritual birthday, nakalimutan. Okay, pag physical birthday kasi, pag naaalala mo yung physical birthday, nung nalaman mo yung physical birthday mo, dito ka pinanganak ng nanay, sa kaya ikaw ay nagkatao. Birthday, naalaala mo kung kailangan pinanganak ng nanay. Pero spiritual birthday, dito mo nalaman na yun, ikaw ay anak ng Diyos, magmamana ng eternal life at mansion in heaven. Anak ka ngayon ng Diyos. Pero hindi naalaala yun. Ang karamihan nakaalala sa atin yung physical birthday. Ayan. Totoo yun. Pero yung spiritual birthday, pangalawa, dapat nangunguna yung spiritual birthday. Pag spiritual birthday ko, nangnalahin ako mag-isa kasi walang makaintindi sa akin. Bakit? Ang asawa at pamilya, hindi maintindihan ng pastor, hindi kalibin ng faith. Ganun siya mananampalataya. If ever we love the world, you still remember yung spiritual birthday. Spiritual birthday. Ito lang mag-amen, wala din mag-amen. Nahirap ako sa pagpastikan ito. Spiritual birthday! Kasi yung spiritual birthday, pinarating sa atin, ikaw ay anak ng langit, magmamano ng mansion, mayroon pang eternal life. Nung nalaman ng nanay mo pinanganak ka, hanggang doon lang pinanganak ka, wala na. Yung spiritual birthday mo, anak ka ng langit. Magmamano ka ng mansion, eternal life ka. Sa nanay, eternal life ka? Wala. Pero yan ang naalala, puro pang physical.
Sa December 25, yun po ang Christ's birth na eksakto na date na hindi nalagay sa kalendar. Pero kung basahin natin ang banal na kasulatan, hindi po 25. Ganun yun. Kung basihan po yung petsa. Pero ang mahalaga sa atin, huwag tayong pagtatanong kung anong petsa, anong araw, anong buwan. Ang mahalaga, ipinanganak si Kristo. Yun ay importante yan. May ipinanganak si Kristo na ang layunin kung bakit ipinanganak. Yung mga angeles, sila po'y galak na ipinarating sa tao na ipanganak ng Mesiya. Yung pagbabalita lamang sa mga tao, tuwang-tuwa ang mga angeles na iparating sa mga tao na ipanganak na ang tagapagligtas. Dahil hindi biro-biro ang impyerno, mga kapatid, hindi biro-biro. Ang impyerno ay totoo. Ang impyerno ay mahirap po doon matirahan. Eternal tormented day and night na circulation. Kaya hindi biro-biro ang impyerno. Nung sinabi ng kayo, ipinanganak na ang tagapagligtas, dapat matuwang mga tao. Amen. Eh, ang ginagawa ng mga tao, pag binangang ang Mesiya, sabi ni Herodes, paraw pala, paraw ba si Herodes? Puntahan niyo po yung bata. Sabi niya sa wise men. Puntahan niyo yung bata. At pag nalaman niyo kung saan yung bata, balik kayo sa akin. At ako naman ay pupunta para lumuhod sa bata. Kasi pinapalita yung mga nandun, yung mga angeles at sa mga yung tao doon na ipanganak na ang hari ng mga Hudyo. Sabi ni Herodes, bakit? Dalawang hari, ako ang hari dito. Bakit may panganak daw ang hari? Delikado yan. Kaya sabi ni Herodes, okay, pupunta kayo doon. Pero ang utak ni Herodes, hindi sinasabi. Pag pupuntahan ko yung bata, doon papatay ng bata niya. Yun ang naya sa isip ni Herodes. Pero panlabas na sabi, pupuntahan yung bata, babalik kayo sa akin, at ako naman ang sasamba sa bata. Pero sa isip niya, papatayin. Pero mas marunong ang Diyos. Sa puso ko lang ni Herodes, sa isip alam na ng Diyos. Kaya si Herodes, hindi niya kaya talunin ng Diyos. Amen? Si Herodes sa matalino sa lupa, hindi niya kaya. Kasi marami pong mga mananampalataya ngayon na nagugurit sila sa mga damit, sa mga Noche Buena. Saan ako kaya kukuha ng Noche Buena? Sa Noche Buena. Damit, pagkain. Kasi doon sila nagagalak pag kumpleto na sila. Parang kulang si Jesus kahit sa kanila. Parang tayong mga ansing mga kapatid. Nung tayo nakakilala kay Kristo, masaya na tayo. Mayroon tayong mansyon. Hindi lang mansyon na eternal life. Gano'ng katotoo yan? Ang Diyos ang nagsabi. Pinag-aralan natin sa Sunday school kanina. He that seeth the Son and believe hath everlasting life. Liwanag naman yan. Ano ba klaseng paliwanag pa doon? Kaya, ang people of today, they are worrying and they are busy earning money just because to prepare all of this. Ano ba yung all of this? Tabi, check. Wala namang masama yun. Wala sinabi ng Bible masama yun. Pero ang problema dyan, nahahatak sila sa problema dahil lang doon, imbis na masayang maglingkod, nakasimangon. Ngayon, bakit? Walang pera, pag-motibuan niya. Ang bago naman kaligayahan mo. Amen? Dapat masaya ang mga Kristiyano. May mga tao ka dyan eh. Kahit hindi maligo, hindi kumakain, basta may waiting, okay lang yun. Ang waiting eh. Ano ba yung binibigay ng waiting? Ganyan. May panabog, ganyan. Punta sa sabuan, kahit hindi kumain ng tanghali yun, walang sakit ka, basta yan naman. Lalo ang kanyang manok ay Texas, ayan, dadali na mo doon. Kahit alas 12 na, wala. Talagang masaya, hindi niya yung manok ka. Nagagalak sa manok na manalo. Kaya alam niyo, pati itong mga pasugalan, kahit hindi kumakain, nandun masaya naman. Hindi naman mga mukha, may ibang tusunan. Hindi, masaya. Kahit manatalo, masaya pa rin. Pero ang Kristiyano, may mansion, may eternal life, malungkot. Kaya, aalisin naman natin yung mga ganyan, mga kapatid. Dahil yung mga ladies, itong mga walang kasawa, may surun silang date. Kahit hindi kumain, hindi pamilin ito, kaya ma-date kayo ano. Meron akong alam sa Quiapo noon. Tagatulak ng Kariton. Kung saan siya mapagpad, kung natutulog sa Kariton niya, dala niya ko lang po, dala niya yung mutuan na kasisto, dala niya ko yung mga
mga tinda niya, mga bote dyaryo, kasi bibili ng bote dyaryo, ganyan. Bago yung tao yun. Mula Quiapo ng Pasay ito pa. Ito ano, yung may monumento. Wala. Mayroon siyang liniligawan na kaputi sa Santo Tomas na. Mayroon sa puti ito eh. Dinigyan ng bulak-bulak. Hindi tinanggap ng dalaga na nakaputi. Siya nag-aaral ng nursing sa Santo Tomas. Nakaputi sabi yun nila. Nakaputi. Siyempre alam mo ng nursing, nakaputi sila. Ha? Dinigay. Tinapon yung dalaga. Ay sa isip mong mukha mo. Tinapon. Naliwala. Na ano siya, yung tagaligaw. Pero hindi pa rin tumigil na niligaw. Umawal pa na. Kasi gusto niya eh. Kahit hindi kumain. Kahit lahat gagawin. Para makuha po yung oo ng dalaga na yun. 4 years na nililigaw. Dinadaanan sa Santo Tomas sa kanto. Maraming sacrifice pa itong naliligaw na ito. Nung sinagot na po yung dalaga pag 5 years. Kasi yung mukha niya makapal eh. Sinagot niya. At iniwi sa bahay niya, yung bahay niya pala yung dinding ng bahay niya karton, yung mga nasa eskinita. At saka mo lang iputas na yung dinding. Umiyak yung dalagang nurse. Nagkamali ako, napiling lalaki. Sabi mo, mekaniko ka. Ngayon, hindi ka palang mekaniko. Nagsisi sa uli, pero wala na. Walang papel-papel. Yung uso kasi ang libro niya. Iwan ko mga dalaga hit sa libro. Papel muna. Wala. Ibig sabihin, ginawa lahat kahit hindi ko masaya naman. Pag magdidig, masaya. Binenta niya ang karito niya, wala ka pang hanap buhay. Para hindi na yung dalaga, kumain sa Jollibee. At inuwi. Masaya naman. Kaya ang mga Kristiyano, mayroong eternal life, mayroong pang man, hindi masaya. Kabaligtad naman sa ating mga kapatid. Dapat natin iisa puso at isa isip, mas higit na masaya ang Kristiyano na namumuhay sa lupa dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Bakit? Anong nalaman yung kwento na yung pastor? Tutulad istorya? Oo. Bakit? Kilala ko when I was in operation, marketing director, hanggang discipline investigation agency. Doon ko nakilala yung lalaki. Siya nagpinto. Pinupusan ko kasi ang kanila kong establishmento na kailangan mayroong gwardiya doon. Kaya doon ko nalaman, baka sabi yun. Hindi, yun pong istorya sa akin. Nasaan yung misis mo? Sinundo ko yung anak namin. Tamang-tama alas 12, pauwi. Naku, mistisang Chinese. Magputi na Chinese na may harong Pilipino, kumbay Filipino-Chinese. Mayaman pala yung bukain. At iba yung business mo? Ay, okay, hindi ako nakakibungan yan. Maganda eh. Dito naman, parang mag-dakar ito. Ganyan. Dito ako nakikibo. Ay, okay, nuts. Ano mga yung istorya na brat, sabi yung Chinese. Wala ko eh. Pinipin ko lang po yung buhay. Ba't nandito kayo? Pupusin yung magkaroon security guard. Pusin ko, dalawa. Doon ko na kilala ang buhay niya. Pero masaya sila. Ang makita masaya, meron siyang ganap. Ikaw, tayong Kristiyano, kasama natin ang Panginoon, walang ganap. Saan ka masaya? Sa ganyan? Kaya paano kung wala akong ganyan? Ibig sabihin, malungkot ka. Dapat masaya ka tayo. Amen? Amen. Yung mga Kristiyano wala eh. The angels rounds, behold, I bring you good tidings and great joy, kagalakan sa puso, na ipabarita ko sa iyo, na ipanganak na po ang Mesiya. The seed of David, the Savior is Christ the Lord. Pero masaya dapat ang nakapapinig mo na kung saan dyan, hindi. Ganyan ang mga tao. Ay kung ganyan na ang maganda sana ang mga Kristiyano, lahat ng malungkutin na Kristiyano, ay humaba ang muso katulad ng baboy. Humaba, maganda sana kung gano'n. Siguro lahat sila masaya. Kahit hindi masaya, tumatawa lang na ayaw nung humaba ang kanyang muso. Kaya titignan mo katabi mo kung ng muso na umpisa humaba. Hindi ka yan. The title of this message ay The King Who Never Lost in the Battle. The King Who Never Lost in the Battle. Unang puntos. The King Who Never Lost in the Battle. His birth will give hope
for the sinners. Praise God. Yung pagkapanganak ni Kristo, nagbigay pag-asa ng mga makasalanang tao sa lupa. May pag-asa. Kasi po ang kanyang kapanganakan, yun po ang reason kung bakit bumaba ang gatasan. Para lamang ibahagi sa mga tao na ipanganak na ang Mesiya, the Savior, the Mediator, the Redeemer, na ipanganak, dapat yung pagkarinig po ang Redeemer, ay dapat masayang tao pag yun po narinig. Aba, amen, ipanganak na po ang Savior. Eh, kung balita mo, papasok ka sa magandang balita ba yan? Ang sabi ko ng Bible, na ipanganak na ang Mesiya. Natural. Nagbabalita. Kaya ang mga Kristiyano, ang kanyang muso ay pag ganyan kalagi, ang mukha mo, ang edad ay 60, pero ang totoong edad ay 20. Dapat masaya ang Kristiyano magkamatid. Ang mga mukha natin ang edad ay 60, tapos 20 talaga ang totoong edad. Meron ganyan. Meron din yung bata, masaya. Katulad brother, yung masaya niya, ang edad niya ay 28 lang yan. Pero ang kanyang edad ay 16. Yun ang panlilila. Nalinlang sa pagkaakala. Okay, bakit? Akala ko yung 28 ka lang, 60 pa lang edad na. Diba, meron ka? Okay? Di ba kay brother din yun? Parang bata yan, high school pa din yan. Yung tsura niya, high school ulit. Marami kayong mukhang brother din yun, high school ulit sa Iblan. Pero, ang edad, 17 lang. Hindi, 10 lang dito. Okay? Kaya the angel proclaimed, lying in a manger. They proclaimed ang bata, lying in a manger. The proclamation of the angel, masaya sila ng kwento po tungkol sa Mesiya. Mas mahalaga ang kanilang kwento na ibinalita kaysa yung kung kinagaganap ng tao na silver gold. Bakit? Ang sabi ni Salmis ng David, the word of the Lord is more than gold and silver. The word of the Lord. Kung ang tira ng ginto ay sa lupa, ang lupa ay mawawala. Saan itirang ginto? Tingnan. Taon-tarang salita ng Diyos ay nanatili walang katapusan. Hindi nagbabago ang kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay nagmula sa kanyang bibig. Kung ang nagsalita ay eternal din ang kanyang salita, hindi nagbabago ang kapatid. Iyon ang dapat natin mamati. Anong umali mo? Tingkula? Kaya, His birth will give hope for the sinners. Praise God! Magpasalamat tayo sa Diyos. Binigyan po ng pag-asa ang mga makasalanan sa kapanganakan po ni Kristo. Pero sa kapanganakan ni Kristo, sa mga tao ngayon, hindi po nila alam. Alam po nila, pero hindi yan ang sentro. Ang kapanganakan ay maghanda ng maraming pagkain, paputok, hindi paputok. Yung mga magkaroon ng reunion. There will be a happy meeting in heaven, I know. That will be a glad reunion. Yung reunion din na niyang dito sa lupa ay temporal. Mas higit na importante yung reunion sa lupa. The Bible says, ang reunion sa lupa ay okay sa Bible yun. Wala namang kinukontra ang Bible. Ang kinukontra lang ng Bible, kung mas higit mo iyong samantalang paghahanda ng pagkain, natutuwa ka, nagaganap ka, at siya ikaw ay masaya. Pagdating po sa meaning ng Christ birth, hindi ka masaya. Ay, magsisiro sa Christian. Bakit? Importante ba ang kanilatan? Kaysa sa akin, pinanganak ng aking anak, hindi pinating ko sa inyo. Diba, sapat na yung masaya ang mga tao, pinubos ni Kristo. Hindi ba kadalakan lang? Sige na. Natutuwa ang Diyos pag yung tayo pinatutuwa ang kapanganakan ni Amen. Thank God. Praise God. Praise God. Naipanganak ang Mesiya. Yung Mesiya dapat natin ibalita sa hindi nakakalam. Dapat masaya ang tao na yan. Tayo ba nakakalam totoo, masaya natin iparating sa kanila. Despite of many discouragements sa ating katawan, despite na marami pong nagbibigay sa atin ng knockout sa katawan ito. Meron tayo sana na ayon sa Joshua chapter 1 verse 7. Encouragement
a very courageous, and cheerful in heart to bring the good message. Kahit makamtan mo sa libutan, kung mawala ka luwa mo, mas mahal ko pa rin ang soul. Pangalawang puntos. Unang puntos, His birth will give hope for the sinners. Pangalawang puntos, His birth assured set on the feet. Yung kapanganakan ni Kristo, inassure ng Panginoon, si Satan ay talunan. Kahit kailan si Satan ay talunan. Nung nagkaroon ng digmaan sa langit, buong pwersa ni Satanas, mga angeles, lumaban sila sa Diyos. Bumagsak si Lucifer, the angel of light. Tinalo ng Panginoong Diyos Ama. Dalawang anghel ang tumira kay Lucifer. Bumagsak si Lucifer. Nung nasa lupa si Lucifer, naghari-harian ulit si Lucifer sa lupa. Naipanganak ng Mesiya, the birth of Christ, as you set on it. Kaya, wala na pong reason kung bakit po tayo malungkot. Pagdating sa digmaan, panalo na tayo. Panalo na si Satan. Kaya, that child, nung si Jesus Christ ay hindi pa enough matured physically, Satan turned to Lord. Tinukso ni Satan si Jesus Christ. Talong wakas pagtutukso, isa sa pagtutukso niya. Nakikita mo itong malawak na kaharian. Nandito dahil ng perlas ay sa'yo. Sa condition sumamba ka sa akin. Sa'yo lahat yan, even the world. Ayan ang tukso ni Satan. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong tuksoyin yung Panginoong Diyos. Sa kanya ka lang sumamba. Dumaya si Lucifer. May magagawa ka si Lucifer. Huwag mong tuksoyin ang Panginoong Diyos. Sino ba tinusokso? Si Jesus Christ. Kaya, child, when he is child, the adult man before, kneel down, ipinako si Kristo. Pinahirapan. Ang lahat ginawa ng pagtuturture, military style na pagtuturture kay Jesus Christ. Dalawang siya ay huwag ituloy ang kanyang reason kung bakit naparito sa suka. Mas pinili ni Jesus Christ higit sa lahat to do His Father's will. Para gamparan ang may pinagkaloob sa kanya ng Ama kung bakit naparito to do His Father's will. Kaya, members, kung bakit tayo itinubos to do His Father's will, our Father's will. Kung bakit tayo tinubos, mayroong kalooban ng Diyos kung bakit po tayo buhay hanggang ngayon, magamit po tayo sa ministeryo ng Diyos. Maaramat tayo kung mati kaubasan ni Apo Diyos. Kaysa diyan, bibiyag ka, di ka maaramat, ti kaubasan ni Apo Diyos. Maraming paraan po ang pagbibigay serbisyo sa ministry. Isa, surrender life ka. Pangalawa, mananalangin na Kristiyano. Kung hindi ka makapunta sa ground battle, pinapanalangin po yung mga nasa ground, yung nangangaral sa barangay salvasyon, yung mga nagsusulmini, mga activities ng church, ang pastor pinagpipray niya. Kahit hindi makapunta, kasi yun po ang kanyang ministry. Prayer to Christian. Meron din nagbibigay, pero pag nagbibigay ka, huwag kang magmalaki. Kung magbibigay, that's a blessing. Magamit din sa ministry ang yung binibigay. Pero kung magbibigay ka na nagtaas mo ka dahil sa binibigay mo, huwag ka na magbigay. Kasi mawawala rin sa iyo yung binibigay mo, hindi papalitan ng Diyos. Ang sukatan ng pagbigay, hindi paramihan, ayon sa puso mo. Kung ang puso mo ay maliit pa, malitan pa ng palatay, ibigay mo yung maliit mo ang ka. Alam ng Diyos yan. Pero kung malaki ang pananampalataya, magbigay ka yung malaki. At ipapalitan ka rin ng Diyos yung mas malaki rin na blessing na ayon sa iyo pagbibigay, na buong puso. Kaya ibigay ng 1,000, ang puso mo ay kaya ibigay 500 lang. Nagaganyan ka, kaya mo yung 500 ko. Binigay ko na, tayo kasi masyadong mga positive sa tayo sumuko. Pag ganyan, huwag ka na magbigay. Magbigay kayo, ibigay ko yung ating tayo. So, tarin, amen. Hindi, magbigay pag inusapan eh. Christ's birth assured, set on the feet. Pangatlong puntos. His birth pronounced the same. He is the coming King. Kaya, hindi po
coming king. Darating na bilang hari. Ha? Kung paano mo tininato ni Jesus Christ during those days, kung siya po ay pinanganak, doon ka rin hihisga, huhusga sa pangalawa, the judgment seat of Christ. His birth belongs to him. He is the coming king. Kaya, ito yung hari who never lost in the battle. Ang hari, the same as conqueror. Ang ating problema, tinapos na ni Kristo. Ang problema sa atin, kung tayo magtiwala sa kanyang mga pinangako sa atin, that I will finish all your problem if you only obey. Sa ating pag-obey, kung out of 10, nasa 4 o tayo 3. Ibig sabihin, hindi ko natin kilala the coming king. Ngayon, darating ang tagapagligtas yun ang ating inikat. Kasi nangako eh. Kung si MacArthur naniwala tayo mabalik, labi itong mga veterano, darating si General Douglas. Ililiberate po tayo. Dumating na si Douglas, binumbang na Nagasaki, Hiroshima. Ayan ang huling parang ng mga Amerikano. Kasi kung hindi bumbahin ng Nagasaki, Hiroshima, matatalo po tayo kasi ang dami po. Pero nung binumba pa ng galingan ng armas at lahat, higit sa lahat, ang Amerikano ay nasa Diyos sila, dumidepende. Kaya ang kanyang pera ay God with us. Kaya, ang Amerikano pinagpapala ng Diyos kasi kinaibigan nila ng Israel, the chosen nation of God. Kinaibigan ko ang mga Amerikano kasi maka-Diyos po ang Israel, pinili ng Diyos at sila ay naniwala. Kaya, itong coming Christ, kahit wala na si Kristo ngayon dito sa atin physically, pero spiritually present sa ating kalagitnaan. Huwag tayo po hindi magpatuloy maglingkod na mayroong katapatan, loyalty. Sa atin kasi, pag wala na si pastor, wala yung mga wala na. Wala na pupuntang membro rito dahil wala na yung pastor. Hindi gano'n. Loyalty, it is between you and God to support the work. Sinong tayo rin, supportahan. Amen. Supportahan nyo. Dahil mahal mo ang Diyos, kaya umating ka ng church. Dahil mahal mo ang Diyos, nagbibigay ka. Dahil mahal mo ang Diyos, you obey instruction from the church. Hindi dahil mahal mo ang pastor, mahal mo ang Diyos. Kayo maliligaw, kaya mahal ka dahil mahal niya ang Diyos. Maganda yun yan. Hindi dahil mahal ng boyfriend niya. Kung mahal niya, mahal niya ang Diyos, respetuhin niyo ang pastor. Respetuhin niyo po yung mga mahal. Amen? Kaya I warn you, pagkaan na naman, sa Sunday, ang ating finality ng ating ito. First fruits offering. Ang gagawin natin, may pagmamanta doon. Ang Catholic, luluhod muna sila at dinibigay ito ang kanilang first fruits offering. At magkaroon ito ng panalangin. Di ba, mag-usapan namin ko ang parang kasi wala akong ibigay. Sa within 1 year, wala akong ibigay. Impossible na niya. Within 1 year. So kung yung mga bata, mayroong piso-piso everyday, kulog. Sa within 1 year, times mo na yun, ilan ang kanilang naipon. Ang pagbibigay, hindi ikaw ay maging pobre. Proven na sa Old Testament, proven na sa New Testament. Pag nagbigay, bumabalik ng piso, binigay mo, bumabalik sa lahat. Ayaw mo na. Higit sa lahat. Nagbigay ka, masaya ang buhay mo. Nagbigay ka, dadagdagan mo sa buhay mo. Magbigay ka, may kagalakan sa pamilya. Hindi kayang bayaran ng kaya. Pero ayaw mo pa rin magbigay, hindi na intindihan. Sana hindi na huli. Nakasaka magbigay, kung hindi na. Katulad ni Herodes, sabi ni Herodes, pag malapit na akong mamatay, saka hulihin ng tawag tatanggap ito si Jesus Christ. Yan, pero pag ganito, malakas pa ako, mag-enjoy ako ng world. Ang puso mo basa ng Diyos. Ang isip mo basa ng Diyos. Hindi na ako pwede linlangin ng Diyos. Kaya members, Christ's birth will give hope for sinners. Christ's birth assured sanctification. Christ's birth pronounced that He is the coming King. I will come again, saith the Lord. Siya po ay babalik ulit. Sana matagpuan po tayo na faithful sa paglilingkod sa Diyos. Sa ating pag-aaway, sa ating ginagawa, sa ating kaisipan ay makita sa atin na ang Panginoon lagi ang ating pong numero 1 sa ating buhay. Pag paano kung babalik, ay natagpuan po tayo nasa wedding. Sino nag-uwi dito? Nasa music. Bil mo ko, nang bil mo ko.
nag-musikat ka. Nagko-computer ka. Nagyera. Dumating ng Panginoon. Minsan lang ang buhay, isa lang ang buhay. Sayang ang buhay kung hindi natin gamitin sa Diyos. Habang ang araw lumilipas, hindi mo lumilipas na babalik ulit. We are not growing younger, but older. Past is past. Harapin natin ang ating future. They will come in 2019. Another kind of battle. Ano ang period sa 2018? Panibago dapat tayo sa 2019. What the member says? Amen. God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Hamunin mo ang bawat mananampalataya o Panginoon na magiging faithful and serving din sa lahat ng panahon sa aming pamumuhay sa lupang ito, na kami po'y manatiling faithful sa larangan ko na paglilingkod. Dahil o Diyos, ang aming paglilingkod, hindi namin maabot ang iyong standard. Napakataas ka o Panginoon. Pero sa magitan ni Kristo na yung only begotten Son, ay yung pong winelcome ang aming paglilingkod dahil sa inyong anak na namatay sa bundok ng Kalbaryo. Sa aming paglilingkod ay yung pong tinanggap ang aming status na kami po yung saved, naging saved, na nagmamana na yung pangako na eternal life at mansion in heaven. Salamat o Panginoon sa iyong mga pangako na ipinagkaloob sa lahat tumanggap kay Kristo. Dalayan ko po o Panginoon, dadagdagan mo ang pananampalataya, bawat mananampalataya nandito ngayon, na hindi lang manatiling young in the faith, kundi sila po maging mature spiritually. Na sila po, Panginoon, na maging blessing sa inyong gawain, na higit sa lahat ng kailang buhay, sinuko sa inyo, sa buong puso po nila, sa buong katauhan kung kailang meron sa kanila. Oh, great God, and merciful God. Hamunin mo nga ang mananampalataya na pumunta sa altar, mga men upstairs, mga ladies downstairs, na tayo po'y magbuklod sa panalangin sa bawat isa, na tayo po igayin sa Diyos na sagutin ang ating panalangin na all in His grace. Na tayo po ay manalangin, na sabihin natin sa Diyos, patawarin mo ko, Panginoon. Ako po ay nagkasala, marami akong kakulangan sa larangan ng paglilingkod. Welcome to our members, at tayo po ay magbuklod sa panalangin. At ipagpray natin, nawa ang Diyos sagutin sa ating mga panalangin, hindi lang po sa atin dito po sa bayan po ng San Matthew, kundi ang mga kapatid na nasa ibang bansa. Tayo po lahat ay pupunta sa altar. If God touch your heart, why not come forward? Huwag kang mahiya. Remember sa itanis yun. Tayo po manalangin. Oh God, a merciful Father, how I thank you, God, for the message, the powerful message. God, you come here to this work na nagkaroon ng Diyos ang pag-asa ng mga answer. Katulad ko man, na inassure mo ang pagkatalo ni Lucifer. Ipinangako mo, Diyos, na babalik ko ang Mesiya. Salamat o Diyos. Salamat o Diyos na iyong pinangako, Ama, na ikaw na Diyos mapagtupad sa pangako. Sa lahat ng panahon, kahit kami pinagkasala, hindi namin namit ang iyong standard. Oh, great Father, I pray, oh great God, na dagdagan mo ang aming pananampalataya at kapatawaran pagkaluto sa bawat. Oh, great Father, nandito yung mga nakapalataya, upstairs and downstairs, mga ladies and gentlemen. I pray, oh God, hindi ko alam ang kanyang pinapanalangin, Panginoon, I know, you know their heart, oh great God. Please answer their prayers according to thy grace and mercy. Oh, great Father, nawa Panginoon na ang iyong mensahe ay huwag kayong tulutan ng tao ay magtrabaho sa iyong mensahe, kundi ang iyong mensahe according to thy grace. Na ito po ay hinalang ng bawat isa magkaroon kami ng pagkagalakan. Ano ang problema meron kami sa harapan? Ay kami po lagi magpatuloy maglingkod. Ay po Sister Bernadette, ang din ang kanyang sakit. Ganun din po ang kanyang physical na kalagayan, spiritual ay tumito ng tigahan to clear his trouble. Lalo na po ang kanyang sakit po Diyos, pagdagang mo kanyang buhay ng usugan pa. At ganun din po sa bawat mananampalataya nandito ngayon na may sakit, physically, spiritually, kulturally, nagabutin tayo ng karamdaman. Ang mga wala o Panginoon, hamunin mo sila na magkaroon po ng enlightenment of their life, Father, na panuburan ng pakinggan ng Messiah at kagalakan na magkaroon ng fellowship na yun po ang iyong po kinalulugod sa bawat sa mga ng kalatan. Bigyan sila o ganong pagkakataon na magising na sila po pupunta sa church at faithful and serving.
Thank you, may God sa nasa. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless.